Hello, good evening. Update sa ganap-ganap today. Today is September 7, 2025 at nandito pa rin tayo sa Hong Kong. I'm a former domestic helper in Saudi Arabia for 5 years at ngayon dito naman tayo nakikipagsapalaran sa Hong Kong. So, day off ko ngayon after 2 weeks of work again. Tapos off ko na. Nagpunta lang ako sa Lohas Park, dyan sa Lohas MTR Mall. Kumain ng breakfast doon. Tapos nag-church ako, nag-praise kay God. Nag-serve at itinaas ko na lahat sa Kanya. Kasi marami pa rin mabigat sa aking kalooban. Pagod, puyat, sakripisyo, mga hinaing ko sa buhay. Itinaas ko na sa Kanya lahat yon. At after nun, nagpunta ako ng agency para magbayad ng aking 10% sa kanila. Ayun lang naman yung dapat kong bayaran. Tapos after nun, bali 499 siya. Tapos after nun, wala na akong dapat kung may mga complaints ako sa amo, ayun na lang. Tapos ayun, tutulungan nila ako paunti-unti kung kaya. Ito yung receipt. Tapos ano pa ba? After nun, bumalik na ako dito sa Lohas. Mga 4, ganyan. Tapos, namili ako ng groceries ko. Kahit walang binigay sa akin budget yung amo ko. Gumastos din ako ng nasa 300 plus. Kasi, need ko rin talagang kumain. Need ko yung wala itong toiletries, puro pagkain. Bigas, saging, biscuits. Tapos, bumili rin ako ng gatas na powdered milk. Kasi hindi sila nagpo-provide. So, hindi naman ako nagko-complain kasi mahirap na, baka mapag-initan tayo. At kung magagawa naman paraan, 'di ba? Diskartehan na lang natin, hindi yung puro tayo reklamo. So far, ang hinaing ko dito sa amo ko is yung working hours, sobrang nakakapagod dito sa Hong Kong. Legit. Hindi ko pa yun nako-complain sa kanya. I have a doubt na kaya ko naman. Pero kapag patapos na yung 2 weeks na work ko, putik, hindi na ako makangiti. Talagang ramdam ko yung pagod. Tapos sasabayan ka pa ng bata na attitude siya sa'yo, iinisin ka niya. So, minsan, nananahimik na lang ako. Pero ramdam siguro nila yun na sobrang drain ka na emotionally, physically, mentally sa araw-araw na routine kapag dire-diretso. Kaya kanina, nung nakarating ako sa agency, kinomplain ko yun na if ever, pwede nila akong tulungan iparating sa amo kong babae na hindi ko nga kaya ng 2 weeks straight. If ever, maybe alternate off, tapos next week work, tapos after a week off, like that. Pero whatever happens, handa naman tayo at meron tayong mga plan B, plan D, charit. So far, dapat ngayon is magbababa na ako ng 1 month notice. Pero, nung nandun ako sa church, meron ako na-meet doon na isang Pinay. 3 weeks pa lang siya. Sobrang grabe nung nangyayari sa kanya. Tapos, yung amo niyang babae is bigla siyang pina-pack up. Kasi, pinapababa siya. Nung nakapack up na siya, sabi, ano, kala mo sa amin? Papaalisin ka namin ng ganun-ganun lang? Ibalik mo yung gamit mo doon. Sabi daw sa kanyang ganun, parang may ganun daw amo niya. Babae, ibalik mo yung gamit mo doon. Kung gusto mo, bayaran mo kami ngayon ng on the spot mo para makaalis ka. Sabi ganun sa kanya. Sabi niya daw, paano ko magbabayad sa'yo? 3 weeks pa nga lang ako. Basta nakakaawa siya. At ayun, pinag-pray over namin siya. Sobrang gaan sa loob yung makasalamuha ka ng mga taong bibigyan ka ng inspirasyon. Lagi kang tuturuan ng dapat mong gawin, yung tamang dapat mong gawin na hindi dapat agad sumuko. Kaya nag-decide din ako na nung narinig ko yung kwento niya, mas masahol yung dinadanas niya kaysa sa akin. Pero siya fighting. Ang sabi niya pa sa akin na huwag kang magbaba ng notice. Sabi niya, antayin mo sila yung sumuko sa'yo. Sabi niya, magkakapera ka pa, ganyan. Sabi ko nga, kaya ko rin naman yun, 1 month na tiisan na lang, tas uwi na ako.
kapag notice kasi, isang buwan na lang trabaho mo nun, tapos pwede ka nang umuwi, tapos mayroon ka pa sasahurin. Kaysa kapag on the spot terminate ka, wala kang makukuha, tapos ikaw pa magbabayad. Para lang yun sa may mga budget, yung mga planado talaga. Tingin ko naman is kaya pa. Siyempre, makakapahinga ako ngayon. Another 2 weeks or another week, pag titignan pa natin. So far naman kasi, okay. At mental health ko lang din ang isinasang-alang-alang ko. Kasi yung bata nga, lalo kanyang pipikunin kapag alam niyang ayaw mo yung ginagawa niya. So, ayun lang naman ang nakakapasuko sa akin. Kaya, gusto ko talaga magkaroon ng trabaho na stable lang. Trabaho lang ang focus, walang batang alaga. Ngayon, naranasan ko na, mahirap talaga. Dati nakikita ko yun sa mga Pinay na nung nandun ako sa Saudi. Yung mga Pinay na nakakasalamuha ako sa bahay ng amo ko. Sabi ko, ang hirap. Lalo pag nakita mo yung mga makukulit talaga. Nananakit. Ang hirap. Tapos ngayon, dinadanas ko na. Legit, ang hirap. Kanina, bago ako umalis is, nag-pray talaga ako kay God. Sabi ko, Lord, umaambon nun. Sabi ko, Lord, suko po talaga ako. Alam mo yung will ko sa puso ko. Yung mga intentions ko, wala naman po masama. Gusto ko lang po maayos na buhay para sa pamilya ko. Kung ano't ano man po, Lord, tinataas ko na sa'yo lahat. Ready na talaga ako maggawa ng notice kanina. Sabi ko, Lord, give me sign. Kapag na-clear tong langit, umaambon nun, talaga ang dilim ng langit. Sabi ko, pag na-clear tong kalangitan, tapos pinagaan mo yung loob ko, maybe ito na talaga yung sign. Putik na clear yung langit. Pero nung nandun ako sa church, alam mo yun, bibigyan ka niya ng mga taong mag-enlighten sa'yo eh. At the end of the day, meron tayong free will. Pero palagi kanyang i-remind na andito ako sa'yo, andito ako sa tabi mo, kailangan mo lang manatili. Kanina nga nung nag-groupings kami doon sa church, ang isang pinarating pa sa akin ni Lord, ramdam ko pinarating niya sa akin yun kasi hindi naman lahat ng bagay ay may dahilan kung ba't nangyari, hindi ba? So ang senaryo ganito, makikipag-group kayo dun sa mga datihan na ako bisita lang nila, hindi pa naman talaga ako nila kaanin, pero welcome ako doon kasi nga lahat naman is welcome. Sabing ganun ni Ate Jazz is ang topic is yung favorite Bible verse mo na ina-apply mo talaga sa buhay mo, yung meron kang malalim na kalinawan, ganun. Sabi ko, sa akin is Psalm 23. Ever since high school ako. Ayun, kasi pinamemorize sa amin yun. Tapos talagang dinig namin siya praise by praise. In-explain sa amin ng teacher. Sabi ko, gusto ko ito. Kasi lahat nandun eh. Love ka ni Lord. Binibless ka niya. Ginaguide ka niya. Siya yung pastol ng buhay mo. Kailangan mo lang sumunod sa kanya. Sabi nga ganun sa Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pasture, etc. So, ayun ang aking Bible verse ever since. Tapos, si Ate Jazz is nag-share sa akin. Ang Bible verse niya is about Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You just need only to be still. Sabi niya gano'n. Sabi niya, laban niya to. Ang buhay na to ay laban niya. Kailangan mo lang manalig at maniwala. Manatili sa kanya. Ipapanahalo ka niya. Sabi niya gano'n. Sabi niya, kaya ako tumagal sa Hong Kong kasi ayan ang lagi kong minamantra. Ayan ang aking panuntunan sa buhay. Na kung ano't ano man mangyari, si Lord ang nakakaalam, si Lord ang bahala dyan. Kailangan ko lang manalig, manatili, maniwala. At manatili na naniniwala at nananalig sa kakayahan niya. Sabi nga nun ni Ate Jazz. Siya ay tumagal na dito ng 9 years. Sa una 5. Tapos sa isa pa, 4. Tapos ngayon, 4 na buwan siya sa isang amo niya. Sabi ko, ang powerful nun. Tapos, doon, na-enlighten ako na, totoo, labat to ni Lord. Hindi ako, palagi ko man tinataas sa kanya lahat-lahat. Pero, at the end of the day, inaano ko rin yung sarili ko na, ini-stress ko rin yung sarili ko sa mga isipin eh.
Kaya sabi ko, tama, laban niya to. Kailangan ko lang magpatuloy, ganapan yung obligasyon ko, gawin yung best ko. Kung ano't ano man mangyari, ipapanalo ko ni Lord dito. Umuwi man ako, matanggal man ako, panalo pa rin kasi na-experience ko ang Hong Kong. At siguro naman kahit papaano may pera akong mauuwi, 'di ba? Hindi ako yung walang-wala. At kung magpatuloy man, mas panalo ako. At will yun ni Lord, kaya mangyayari yun balang araw. Hindi man ngayon, hindi ko man makita ng clear ngayon lahat-lahat. Kung anong will ni Lord, kung anong gusto niyang ipanalo para sa akin, ay mangyayari. Kailangan ko lang manatili at manalig, magpatuloy, dahil siya yung maglilid sa akin doon. Sa 51 days ko dito, ang buhay ko is parang roller coaster. Gigising ka ng malungkot, mabigat sa puso mo, tapos pag nandun ka na sa work mo, nagaganapan mo naman, okay ka naman, nakakakain ka naman sa sarili mong pagsisikap. Tapos sa hapon, medyo pagod ka, malungkot ka na naman yan. Tapos maya-mayang onte, pag-focus ka na ulit sa trabaho, at nakakain ka na, focus ka na, ay ano na naman yan, okay ka na naman. Tapos kapag natapos ang buong maghapon, thank you Lord. Hindi katulad sa Saudi na gaganapan mo lang, basic lang, easy lang. Pero namimiss ko yun. Namimiss ko ang Saudi, legit. Miss ko ang sambusa, miss ko ang broasted. Kahit ang sasarap ng kinakain dito. Galing sa sarili kong pera. Kaya ano man mangyari, ready tayo. At sa mga magbabalak mag-apply sa Hong Kong, nako, ihanda nyo po ang kalooban nyo. Dapat ay matatag kayo dito. Akala ko dati sobrang tatag ko na eh. Dito niyayanig talaga ako Yanig talaga ang aking kalooban. Ibang paghubog ang nangyayari sa akin dito. Sobrang pinapatatag ako ni Lord. Na minsan nare-realize ko na ang buhay ay hindi naman talaga madalian. May mga nare-realize ako na minadali ko kasi kaya ganito yung come up. Alam niyo yun. So, hindi pa naman huli ang lahat. Sabi ko nga kanina, ang Hong Kong is chapter lang ng buhay ko. Hindi ako para mag-overthink pa or ma-depress kung mawala man tong trabaho na to sa akin. Chapter lang to, hindi pa to yung buong libro. Hindi pa to yung buong libro ng buhay ko. So, kung ano't ano man mangyari, may magiging dahilan yun at marirealize ko rin yun sa dulo. So, sigat ng bahala. Laban niya to. Kailangan ko lang magpatuloy at manatili, maniwala sa kanya. Ang chapter natin for today is Exodus 14:14. I-add ko na siya sa live verse ko kasi sobrang patotoo. Sobrang ganda ng mensahe. Ayun lang din ang kagandahan dito sa Hong Kong eh. Makakalabas ka kapag off mo. Tapos makakasalamuha ka ng mga taong may mga kwento na hindi mo akalain na dinadanas nila, pero pag nakita mo sila, ang saya nila tignan, ang gaan nila kasama. Pero pag nandun na kayo kumakain, ang tataas ng ang dami nilang experience na mai-share, na mga aral, na hindi mo pa dinadanas, pero ramdam mo yung bigat nung nangyari. Ayun yung namimiss ko eh, kapag sana lagi akong may off. Ayun yung healing ko kanina. Para straight trabaho ng 6 days, tapos off ko ng Sunday, makakapag-refresh ako. Pero kasi hindi yun nangyayari. Every second week ako nag-off. Sobrang drain talaga bago matapos yung week na yun. Tulalaan na lang ako minsan. Sobrang pagod ko. Tapos, hindi na, yung pagka-jolly ko, pag nag-umpisa yung week after ko mag-off, nauubos yan eh, araw-araw. Lalo yung uubusin ng bata, yung tuwa mo, yung galak mo. But anyway, hindi naman talaga ako madaldal na tao. Or, parang ko lang yun ba? Panggap ko lang na
Maggiliw ako sa bata. Hindi ako maggiliw sa bata. Okay na yung makasama ko sila ng saglitan. Pero yung sabihin mong araw-araw, katulad na itong nangyari sa akin ngayon, araw-araw ko siyang kailangang asikasuhin. Nakakainis. Pero in-applyan ko to. Diba? Nilagay ko to sa resume ko kaya ko mag-alagang bata So, eto tayo ngayon. Panindigan ko to. But anyway, sobrang ganda ng araw na to. Nakapunta ako ng Wanchai. Naghanap ako doon ng mag-aayos ng salamin. $5 lang. Naiayos yung salamin ko. Kasi kung magpapagawa ako, nasa 300, 400. Susukatan pa ako ng another. Pero kasi yung salamin ko na yun is from Dongwon pa yun, Iba na yung grado ko ngayon. Tumaas na. Pero okay pa naman siya gamitin. Tsaka, kailangan ko magtabi ng pera. Sa sa 700 ko, ito na lang ang natira. Ito na lang ang natira. 700 yung pera ko. Bumili ako ng food. Siguro ngayong araw, ang nagastos ko nasa 150. Nakakalungkot. Ang gastos ng Hong Kong, kung tutuusin, ang laki ng sahod. Pero pag lagi kang mag-off, ang gastos. Tapos kapag hindi ka naman nag-off, nakakapagod. Sobra. So, ayun. Ayoko dito. Sabi ko nga, makahanap lang ako ng malilipatan na maayos yung walang alaga, maayos yung amo. Doon lang ako. kahit hindi ganong kalakihan ng pera. Diba? Kaysa dito, drain ang utak, katawan mo. Iba siya, iba yung impact niya. Tapos ang gastos pag off. Sabi ko nga, gusto ko makabalik sa dati kong amo Nag-offer siya sa akin, pero malabo pa yon kasi medyo malabo siya kasi magtataas na ng sahod sa Saudi, baka hindi na nila afford yung 1.8 per katulong. Kaya baka kumuha na lang sila ng mga Indo-African. Kaya hindi ko siya masyadong inaasahan. At kung kukunin man nila ako, edi thank you Lord, diba? Mas panatag ako doon, kabisado ko na yung gagawin ko doon. Alam ko na lahat, kabisado ko na yung mga tao. Pero sabi ko nga din is ang buhay ay kailangan magpatuloy, 'di ba? With them or without them, dapat tuloy-tuloy lang. Kaya kung may nagsaradong pinto, syempre may magbubukas na, kung hindi pinto ay pintana, another opportunity. Basta hindi na yung ganito, ayoko nang may alaga. Hindi siya namimili, pero iba talaga yung may alaga. Nakaka-proud yung mga, saludo ako sa mga taong na mamanage yung meron silang alagang makulit. Tapos, bahay, market, lahat-lahat, luto, manage ng lahat ng bahay. Tapos, may nakabantay pa sa'yo. Saludo ko sa kanila. Sa lahat-lahat ng na-accomplish nila dito sa Hong Kong. Sobrang saludo. Kasi ako, suko talaga ako. Ayoko ding ipilit yung sarili ko na dapat ganito, dapat ganyan. Baka sa dulo ay marami akong matamang sakit. Diba? Ang buhay ay hindi naman talaga karera. Totoo yan. Kanya-kanya lang tayo ng priority at kanya-kanya lang din tayo ng blessing na dapat i-appreciate. So, win-win pa rin at nakapunta tayo ng Hong Kong. Hindi ko man ito malilibot lahat at hindi ko man ma-enjoy ang pagstay dito ng bonggang-bongga. Is someday pag nag-look back ako sa buhay ko is meron tayong magandang mababalikan. Meron tayong magandang chapter na marereminis sa buhay natin. Hindi natin akalain mararanasan natin. Diba? Ganun lang. So, ang haba na nito, ang dami ko ng yaw-yaw. Sana naging productive day din to sa inyo at nakapahinga din kayo ng maayos. Na-refresh din yung mga utak nyo. Salamat sa pagsubaybay. Sayonara!